Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalhapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkulong mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas sa pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumatalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kalilimutan na ang lahat ng mga nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko ngay siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay nagpapakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siyang dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin niyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo sa mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo, ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpapakasama, mamamatay siyang dahil sa kasamaang ginawa niya.
at ang masasamang napapakabuti ay gumagawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod na nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya at hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko, paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sinuman ay tumubos. Iligtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Naroroon ang Diyos sa pagmamahal. Naroroon ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig nyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit kayo sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama na loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at pakipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran
ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Alam natin at batid natin na ang panahon ng Kwaresma ay panahon para tayo ay magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng paglapit natin at pagtanggap sa sakramento ng kumpisal. Ngayon, sa mabuting balita na ating napakinggan, tayo inaanayahan ng Panginoon tungkol sa pakikipag-ayos sa mga tao na alam natin ay maring may sama tayo ng loob o nakagawa sa atin ng pagkakamali o nasaktan ang bawat isa sa atin. Pero dito, may magandang paalaala ang ating Panginoon na madalas marahil ay nakakalimutan ng bawat isa sa atin. Ano yung pinapaalala sa atin dito ng Panginoon? Yung una, yung tungkol sa pagkapatawad. Kapag meron isang tao nagkamali sa atin o nakagawa sa atin ng kasalanan, yung pagkapatawad kaagad ang siyang paalala sa atin ng Panginoon. Siyempre, batay na rin po sa ating mga sariling karanasan, hindi ganon kadali yung pagkapatawad. Hindi ganon kadali na ibigay kagad natin yung patawad o yung kapatawaran sa nagawa sa ating pagkakasala. Kaya malaga dito, mga kapatid, yung ipinagdarasal natin ito. Ipinagdarasal natin ito sa Diyos na bigyan tayo ng biyaya na makapagpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. At kapag nagawa natin iyon, mabuti. Pero, kung makapagpapatawad tayo, hanggang doon lang ba? Hanggang doon lang ho ba? Natatapos mo ba iyon? Okay, pinatatawad na kita sa mga nagawang pagkakasala, sa iyong pananakit sa akin, hanggang doon ho na lang ho ba iyon? Hanggang doon na lang ho ba iyon? Hanggang doon ho lang ho ba iyon? Hello? Ano kasunod? Ano kasunod ng pagkapatawad? Na madalas, hindi natin nagagawa. At ano iyon? Yung makipag-ayos tayo sa tao. Kasi madalas, tumitigil tayo doon sa point ng pagkapatawad. Pero ano sinabi sa atin ng Panginoon? Makipagkasundo ka sa Kanya. So yung pagkipagkasundo, andun yung pagkapatawad. Pero meron siyang isinod. Makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon. Makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon. Anong ibig sabihin noon? Panumbalikin yung pagkakaibigan. Panumbalikin yung magandang ugnayan sa taong iyon. Kasi nga, minsan, sige, napatawad na kita, pero peaceful coexistence ang nangyayari. Wala na lamang pansinan, bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa aking buhay. Pero yun yung hinihingi sa atin ngayon ng Panginoon. Yun ngayon ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Bukod sa pakikipagkasundo na maaaring magawa natin, kinakailangan din nating makipag-ayos. Pag sinabi natin makipag-ayos, mapanumbalik yung pagkakaibigan.
mapanumbalik yung magandang ugnayan, pakikitungo dun sa taong iyon. Kasi kung hindi, mananagot tayo sa Diyos. Para baga napakabigat naman ng kahilingan ng Panginoon. Oo, mabigat. Bakit? Dahil yun mismong pinararanas sa atin ng Diyos. Bukod sa pagkapatawad na binibigay niya, sa pagpapatawad niya, pinanunumbalik niya sa atin yung nasirang ugnayan natin sa Kanya. Hindi man gagawin sa atin na, sige, pinatatawad kita, bahala ka na sa buhay mo. Sige, pinatatawad kita, wala na akong pakialam sa iyo. Maski tayo nagkasala, tumingi tayo ng tawad at pinatawad tayo, patuloy tayong pangangalagaan ng Diyos. Patuloy nga tayong mamahalin. At dyan tayo inaanayahan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi lang siguro sapat na makapagpatawad tayo sa ating kapwa-tao, bagkus pagsumikapan natin na makipag-ayos, mapanumbalik yung magandang pagkipag-ugnayan, pakikitungo sa Kanya. Sali na para bagang ang nakaraan ay nakaraan, harapin natin ang ngayon. Magsimula muli tayo ng panibago. Sa misang ito, mga kapatid, sipin natin yung mga tao o isang tao, maring napatawad natin, pero hindi pa napanunumbalik yung dating ugnayan natin sa Kanya. O dili kaya isang tao o mga tao na magpahanggang ngayon ay meron pa rin tayong kinikimkim ng sama ng loob, ng galit sa Kanya. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, may napagpatawad kung sakaling yung tao na nakagawa sa ating pagkakasala ay para bagang walang remorse sa kanyang nagawang pagkakamali. Kaya ang paanyaya sa atin, makipagkasundo, makipagkayos. Huwag nating hintayin siya pa, kundi tayo na ang lumapit sa taong iyon. Huwag nating hintayin, sa halip, sa tulong ng grasya ng Diyos, tayo na mismo ang lumapit sa taong iyon. Amen. Labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis sa pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkuloban tayo ng kapangyarihan na maging mga tagapaghilom at tagapagkasundo, ating itutugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan na may maging kasangkapan ng pagkakasundo,
pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao ng bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong nagtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin namang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Bering Panganiban, gayon din para sa natatayang kailingan ni na Josephine Bardos, Joel Bardos, Ricardo Gutierrez, Marita Javier, para kay Carlo Garcia na nagdiriwan ng kanyang karawan. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni na Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes at Hermelda Calison, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Father Ramon, Monsignor Vicente, Orlando, John Vincent, Juanito Jr., Rafaela, Eugenio, Elisa, Roberto, Jovita, Romeo, Ronnie Sr., Ronnie Jr., Rafael, Apolonia, at Arcadia. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghaing natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito'y aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal
sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaya sana'y anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin na yung kalooban ng kapwa tayo lubos sa damayan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideni sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na mo'y dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at iliyos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol,
Kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkuloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingang sa amin nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Di ba't sadyang ay kapwa ang sarili, dapat haina lang pagsisilbi, at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhim kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Magandang umaga po sa ating lahat.